Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1421 hanggang Kabanata 1430. Kabanata 1421. Boom! Asul na kidlat ang sumiklab sa buong labanan, at isang asul na aurora ang nabuo sa ilalim ng mga paa ng lahat ng mga kalahok. Ang mga nasa panig ng tao ay nagiging mas malakas, samantalang ang mga nasa panig ng kaaway ay nagiging mas mahina at mabagal. Sumali na sa labanan ang Disloyal Knight at pagkatapos ng kanyang pag-atake, siya ay tumalon patungo sa isang emperador na nakataas ang kamao at handang sumugod. Nagsuot si Serpent Fro ng anyo ng Lady Chef, at siya ay tumakbo papunta sa isa pang emperador gamit ang kanyang armas na tinidor. Patayin ang Rhinoceros muna. Patayin ang kanilang tagapagpagaling. Ang dalawang emperador na nakikipaglaban kay Serpent Throne at Disloyal Knight ay umungal at hinadlangan ng ibang espiritu at nilalang mula sa pagtulong sa kanila. Ang natitirang mga espiritu at nilalang ay umungal at tumungo sa Rhinoceros. Habang nandyan pa ang Rhinoceros, maliban kung maipapabagsak nila si Drybone King at ang Water Fairy sa isang atake, hindi sila mamamatay. Ang Rhinoceros ay isang berserk na super nilalang na nakapagbukas ng 10 gene locks. Ang kanyang mga pagpagaling ay napaka-epektibo, ang mga nabaling paa ay halos hindi mararamdaman dahil agad itong naibabalik. Ang mga dragon ay lumipad sa kalangitan, binabayo ang lupa sa ibaba ng mga trail ng apoy. Ang mga ulupong at iba pang mga nakakatakot na nilalang ay papunta sa Rhinoceros. Umungal ang banal na Rhinoceros sa kanyang banal na liwanag, at naghabol ng mga dandelion sa lupa sa paligid niya, pinaburan ang kanyang mga kaalyado tulad nina Drybone King at iba pa, ng mas malaking pool ng kalusugan at isang stimulant na sigla at lakas upang labanan ang mga espiritu ng hari, emperador, at iba pang mga elite. Bagaman ang Rhinoceros ay makapangyarihan, ito ay walang panganib. Hindi nito kayang pigilan ang hukbo ng mga halimaw na papalapit sa kanya. Ang larangan ng labanan ay isang mutilated hellscape. Parang mga halimaw na humihila sa isang Rhinoceros sa impyerno. Si Luolan ay nakaupo sa itaas ng banal na Rhinoceros na hindi gumagalaw. Siya ay simpleng ngumiti. Ang Sky Emperor ang unang nakarating sa Rhinoceros. Plano niyang patumbahin ang Rhinoceros at si Luolan ng sabay. Ngunit nang dumating ang emperador malapit sa kanya upang magbigay ng nakamamatay na atake, itinaas ni Luolan ang kanyang kamay at gumawa ng simpleng galaw. Ang blade beam na kanyang hawak ay nahati, gayon din ang katawan ng emperador. Sa isang nakakabiglang pagpapakita, hinati niya ang espiritu ng emperador. Ang dugo ng emperador ay dumaloy sa lahat ng dako, binabaha ang langit at pinapintura ang lupa. Lahat ng lumapit sa Rhinoceros ay natigilan sa takot, halos hindi nila maunawaan ang sinasabi ng kanilang mga mata. Falsified Sky Power. Ang babaeng ito ay isa ring tagapagmana ng Godslayer Luo. Isang tao ang sumigaw. Sinuri ni Luolan ang larangan sa harap niya, at pagkatapos, itinaas ng banal na Rhinoceros ang kanyang dalawang harapang mga paa at ibinagsak ang mga ito sa ulo ng isang ulupong sa ibaba, na parang nabasa nito ang kanyang isip. Pagkatapos nito, tumalon ito pasulong, pataas at sa ibabaw ng hukbo, patungo sa isang dragon na lumilipad sa kalangitan. Habang ginagawa ito ng Rhinoceros, iginagalaw ni Luolan ang kanyang kamay habang sila ay dumadaan sa hukbo, pinapatay ang higit pang mga nilalang at espiritu sa ibaba nila. Ang babaeng ito ay may mga kapangyarihan ng Ozure. Hansen ay hindi nagsisinungaling. Si Dragon King, na isang dragon, ay nakaramdam ng lamig, nasasaksihan ang mga sumisigaw na nilalang. Patuloy na tumakbo ang Rhinoceros, habang patuloy na iginagalaw ni Luolan ang kanyang mga kamay. Walang sino man ang makakapigil sa kanya, at lahat ng sumubok ay agad na pinatay. Patayin! 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 Nagbigay si Luolan ng nakabibighaning ngiti habang pinaputol ang kanyang daan sa hukbo, at hindi ito nawala sa kanyang mukha sa buong laban. Siya ay mas nakakatakot kaysa sa mismong Diablo. Ang mga kapangyarihan ng Ozure ay hindi dapat umiral sa mga santuwaryo dahil maaari itong magwasak sa anumang bagay na kanyang kaharipan. Hindi pa naabot ni Luolan ang kanyang pinakamataas na kakayahan at kapangyarihan, at gayon paman, nang walang 10 life mirror, wala sa mga emperador at nilalang ang makakapigil sa kanyang mga atake. Habang ang mga espiritu at nilalang ay binubugbog, isang gintong liwanag ang nagmula sa langit. Ito ay isang espiritu na mukhang hari, nagniningning habang siya ay lumalapit.
Siya ay Sky King, mula sa Sky Tree. Siya ay hindi isang demigod, gayunpaman. Oh, hindi, sabi ni Dragon King. Ang mga kapangyarihan ng Azure ay labis na malakas, ngunit si Luolan mismo ay hindi Azure. Kung mayroong isang bagay na hindi magiging epektibo ang kanyang mga kapangyarihan laban dito, ito ay ang kapangyarihang hawak ni Sky King. Iyon ay 33 araw. Sa pagdating ni Sky King, mas malaking presyon ang naidulot kay Luolan. Si Luolan, gayunpaman, ay patuloy na gumagamit ng kanyang mga kapangyarihan ng Falsified Sky, at sinubukan niyang sipin ito pataas upang atakihin ang papalapit na espiritu. Sa kasamaang palad, hindi ito umabot kay Sky King. Isang araw ay isang mundo, at mayroon akong 33 mundo. Wala kang magagawa, malamig na sabi ni Sky King. Kung nandito pa si Azure, hindi mo magagampanan ang ganitong bagay. Tinawag pabalik ni Dragon King na may paghamak. Si Sky King ay nagulat, pagkatapos ay tumawa at tumugon, ha? Dragon King, nakakagulat na makita kang buhay pa, ngunit ang babaeng ito ay hindi Azure. Ako ay hindi Azure, ngunit wala ring dahilan upang maging ganon, malamig na sinabi ni Luolan, bago muling iginagalaw ang kanyang kamay upang umatake muli. Sinubukan ni Sky King na umiwas sa atake, ngunit pagkatapos ng pag-ikot, nagbago ang kanyang mukha at siya ay nahulog pabalik. Nang siya ay huminto sa paggalaw, napansin niya na ang kanyang baluti ay nasira at siya ay dumudugo ng gintong dugo. Nagbago ang mukha ni Sky King, at tumawa si Dragon King. Tinawag niya si Luolan, sinabing, magandang trabaho. Si Sky King, na mukhang ginto, ay agad na ginamit ang kanyang 33 araw kay Luolan, at sumigaw siya, ano ang hinihintay niyo? Pumunta at patayin siya, kaya kung pigilin ang kanyang mga kapangyarihan, at hindi siya makakapagpatay sa inyo. Ang mga emperador, hari, at super na nilalang ay muling sumugod kay Luolan, matapos silang matigilan sa kanyang naipakitang lakas. Ang orihinal na target nila ay ang banal na rhinoceros, ngunit ngayon ay naging maliwanag sa kanila na ang babaeng nasa itaas ng nilalang na iyon ay nagdadala ng pinakamalaking banta. Halos wala ng kakayahan si Luolan na pigilin ang puwersa at hindi sumuko sa presyon ng 33 araw, kung ang natitirang kaaway ay sumugod sa kanya, wala na siyang magagawa. Sa lahat ng puwersang nagkakaisa sa kanya mula sa lahat ng direksyon, hindi man lang siya makakadodge kung kinakailangan. Kabanata 1422. Si Dragon King ay nagulat. Si Luolan ay ina ni Hansen, at kung siya ay mamamatay sa labanan na ito, mababaliw si Hansen. Lahat ng tumingin kay Luolan ay nais siyang tulungan, ngunit siya ay tinatamaan mula sa lahat ng direksyon, katulad ng mga sarili nila. Mukhang imposibleng makapagligtas. Ngunit pagkatapos, gumawa siya ng ibang bagay. Itinapon ni Luolan ang isang puting malambot na bola sa kalangitan. Ito ay si Snowball, at malinaw na hindi siya natuwa sa ginawa ni Luolan. Siya ay umiyak ng mga luha at nagsummon ng isang malaking puting bola. Boom! Ang lahat ng nakakasagabal na kapangyarihan ay naabsorb ng bola sa kanyang pagbaba patungo sa lupa. Sa kabila ng dami ng mga atake na tinamo nito, hindi ito nabasag. Kakaunti lamang ang anyo nito sa pagkatalo, ngunit mabilis itong bumalik sa orihinal nitong anyo. Agnorin ang bola, patayin ang babae muna. Sigaw ni Sky King. Muling sumugod ang hukbo patungo kay Luolan, at tulad ng isang nakatagong balwarte, ang bola ay gamulong sa kanyang harapan, pinapagtanggol ang lahat ng mga atake na dumating. Siyempre, may hangganan ang pinsalang kaya nitong tiisin. At hindi nito kayang protektahan siya mula sa bawat solong atake mula sa bawat anggulo. Nakahanap ng puwang sa kanyang depensa ang isang emperador, at gamit ang isang kamao na may nakamamatay na yelo, nakita niya ang pagkakataon na makuha siya. Si Luolan ay nakatuon pa rin kay Sky King, at wala siyang oras upang lumingon at patumbahin ang emperador. Mukhang siya ay magdurusa ng nakapipinsalang atake, ngunit bago siya iyon natamo, narinig ang tunog ng isang ibon na umaawit sa malayo. Biglang lumitaw ang pulang isda ibon, at bumaba ito upang ngatngatin ang nakapipigil na kamao ng emperador, at siya ay napaatras na sumisigaw. Pinakalma ni Luolan ang ibon, at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Ang larangan ng labanan na kanyang nasaksihan ay masama. Sobrang dami ng mga nilalang at espiritu na kailangang harapin, at ang pagpagaling ng rhinoceros ay makakatulong lamang sa kanila sa loob ng maikling panahon. Kung magpapatuloy ito, magiging usapan na lamang ng oras bago sila matalo. Si Dragon King ay nasa bingit ng kamatayan, sa kabila ng tuloy-tuloy na sustento ng malalakas na pagpagaling. Naungusan siya ng kanyang kalaban. Bilang karagdagan, kahit gaano man kaganda ang mga pagpagaling para mapanatili ang isang tao sa kanyang mga paa, ang kamatayan ay kamatayan para sa karamihan. Walang pagpagaling na makababalik sa mga patay.
Mukhang kailangan kong gamitin ito, sabi ni Luolan habang naglabas siya ng isang jo at ibinuhos ang alak dito. Iniwan ito ni Hansen sa ikatlong santuwaryo ng Diyos, umaasang makakaya ni Luolan na tawagin siya upang dalhin ang mga hindi makapaglakbay sa 10 hakbang ng banal na pinto pabalik kasama niya. Siyempre, kung ang isang tao ay hindi makapaglakbay sa 10 hakbang ng banal na pinto, ang kanilang mga katawan ay hindi ganap na malilinas, at hindi sila magkakaroon ng karagdagang pag-akyat upang maging mga Diyos. Gayunpaman, mas mabuti na hindi makapagiging demi-Diyos at mamatay. Naglabas si Luolan ng isang bag ng dugo at ibinuhos ang nilalaman nito sa Ju. Binigyan siya ni Hansen ng isang bag ng kanyang dugo noon sa panahon ng pahinga sa alyansa. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang dugo, dapat sanang posible na tawagin siya mula sa ikawalong santuwaryo ng Diyos. Matapos ibuhos ang dugo ni Hansen sa Ju, ang bagay na hawak niya ay nag-react. Alo. Si Xi Jinping ay nakikipaglaban kay No God Emperor at dalawang iba pang kasuklam-suklam na emperador ng sabay. Kahit gaano kalala ang sitwasyon para sa kanya, hindi siya umatras at hindi siya nahirapan kahit sa isang bahagi. Mas malakas siya kaysa dati. At habang kaya niyang makipagsabayan sa tatlong umaatake sa kanya, alam niyang kahit siya ay hindi makakapagtagal magpakailanman. Si Zero ay nasa laban din, at ang kanyang bone dagger ay walang magagawa laban sa salamin na hawak ng kanyang kalaban. Kung makakahanap siya ng paraan upang sirain ito, madali na lamang ang pagbagsak ng kalaban mismo. Huwag mag-alala, tutulungan kitang patayin siya. Dalawang emperador ang dumating sa tabi ng kanyang kalaban, at pagkatapos ay tumalon upang umatake kay Zero. Pang! Ang balikat ni Dry Bone King ay tinamaan ng matinding atake na kumuha ng malaking piraso ng buto. Pagkatapos, isang bolt ng kidlat ang hamampas sa kanya at itinapon siya ilang milya palayo, na bumagsak sa isang bundok na agad na gumuho. Kakaunti na lamang ang nagawa ni Dry Bone King para makabangon nang makita niya ang isang malaking espada na bumabagsak patungo sa kanya. Nandyan ito upang tapusin ang trabaho. Sa isang banal na intervention, o kung ano ang ganun ang pakiramdam, isang nilalang ang lumitaw at kinain ang metal na armas. Ganon din ang isang ibon. Isang metal eater. Sigaw ng espiritu ng hari. Sumama ka sa impyerno. Isang ilog ng mga boltahe ng kuryente ang bumagsak patungo sa metal eater. Ang Metal Eater ay nagsimulang magningning, at pagkatapos ay hamarang ito sa mga atake ng kidlat. Ang kanyang depensa ay napakalakas, ngunit siya ay dumudugo pa rin. Ngunit ito ay isang Metal Eater, hindi isang Thunder Eater. Hindi ito makakain at matuno ang mga kapangyarihan ng kidlat. Si Qingjun, habang nangyayari ito, ay napalibutan ng 8 espiritu ng hari. Hindi pa niya nabubuksan ang kanyang ikasampung Genlock, gayunpaman, at nang wala ang banal na Rhinoceros, siya ay malamang na napatay na ng maraming beses. Si Rock Giant ay nakikipaglaban din sa isang espiritu. Ang kanilang laban ay ligaw, at ang lupa ay napunit at nabaligtad sa gitna ng kanilang pagwawala. Natagpuan ni Water Fairy ang kanyang sarili na nagiging maliit dahil ang tubig ng kanyang pagpipigil ay kinuha sa agos ng mga daloy ng tubig ng kanyang kalaban na kailangan niyang labanan. Hindi pa rin niya nabubuksan ang 10 Genlock, kaya siya ay nasa kawalan din. Ang mga tao ay napapalibutan, at habang malapit na silang matalo, narinig nila ang isang kakaibang ingay na nagmumula sa banal na Rhinoceros. Nakita si Luola na umiinom ng alak sa ibabaw ng napakalaking nilalang, at ang juice sa kanyang kamay ay nagsimulang magningning ng pula. Ang parehong kulay na ito ay pagkatapos ay sumasalamin sa madilim, umiikot na kalangitan sa itaas. Ang kalangitan ay napunit sa kalahati, na nagpapakita ng isang altar na bumababa patungo sa kanila. Sa ibabaw nito ay isang estatwa, na hinubog at inukit sa anyo ni Hansen. Ang mga nilalang na gustong patayin si Luolan ay lumingon upang makita ang altar, at pagkatapos, nagbago ang kanilang mga mukha. Kabanata 14:23. Nang lumitaw ang altar, wala nang nagawa ang mga nilalang na nakapalibot dito. At halos agad, naramdaman nilang umalis ang kanilang mga lakas buhay, na lumulutang patungo sa altar. Masyadong maraming nilalang, at napakaraming lakas buhay ang pumunta sa altar. Nagtipon sila sa paligid ng rebulto sa ibabaw nito. Kinilala ng tunay na katauhan ni Hansen ang pagtawag habang siya ay nasa ika-4 na santuwaryo ng Diyos. Nakatanggap na siya ng balita na nagrebelde ang mga espiritu at inaatake ang mga tirahan ng tao. Kaya, ngayon ay naghintay na lamang siya. Hindi niya alam kung sapat na ang kanyang dugo para matawag siya. Kung hindi siya matawag pabalik, ang kanyang ina at ang mga tao sa ikatlong santuwaryo ng Diyos ay maiiwan sa kanilang sariling mga aparato. Nagsimulang mag-alala si Hansen. Naramdaman niyang nagsimulang masunog ang kanyang katawan. Isang kakaibang uri ng kapangyarihan ang nagsimulang pumasok sa kanyang katawan at umikot sa buong katawan.
Napakalakas nito, nasusunog at nakakaapekto sa paligid niya. Naramdaman niya, at pagkatapos ay nakita, ang dimensyon na kanyang kinaroroonan ay nagsimulang magbaluktot. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, palagay ko ay gumana ito. Dapat ay hindi na nakakagulat na ang lahat ng mga emperador at super na nilalang ay sapat na sakripisyo upang matawag ako. Habang nawawala sa pag-iisip si Hansen, ang kanyang katawan ay naging mas malakas at nagbukas ng isang bitek. Bigla siyang hinayla sa isang uri ng lagusan, at ang tanging naroon ay isang portal. Sky Mountain, sa ikatlong santuwaryo ng Diyos. Nakita ni No God Emperor ang altar at bamulong ng ilang mga salita ng pagkamuhi. The Asterisk Man 8, sampay ng mga peste na ito, paano ba nila palaging nagagawa na tawagin ang mga demi-Diyos na tulad nito? Ang pagtawag sa mga demi-Diyos ay hindi madaling gawain. Nangangailangan ito ng isang demigod Geno Core na naiwan sa likod sa paanuman, sa ikatlong santuwaryo ng Diyos. Ang mga ganitong relikya ay napakahirap makuha. Minsan ay tinawag ni Hansen ang ina ni Lotus Empress upang pigilan si No God Emperor. Sa pagkakataong ito, tinawag ni Luolan si Hansen mismo. Mukhang maaaring maulit ito dahil ang parehong relikya ay ginamit upang makamit ito ng 2 beses mula nang matuklasan ito. Alam ni No God Emperor na dapat siyang magtago at tumakas. Nasaksihan niya ang kapangyarihan na taglay ni Night Empress. Ang naghihintay sa kanila ay hindi isang bagay na kayang labanan ng isang nilalang sa ikatlong santuwaryo ng Diyos. At bagaman si Hansen ay naging isang demi-Diyos lamang sa loob ng maikling panahon, siya ay lumampas sa lahat ng iba pa na umiiral sa ikatlong santuwaryo ng Diyos. Hindi hahamakin ni No God Emperor ang kabataan. Marami sa mga nilalang at espiritu doon ay walang ideya kung ano ang nangyayari, habang ang mga nakakaalam ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagtatangkang tumakas. Ngunit bago pa nila magawa iyon, bigla nilang naramdaman na parang wala silang lugar sa mundong iyon. Hindi nila naramdaman ang kanilang mga katawan, at kahit na kaya nilang tumakbo, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nawalan sila ng kanilang mga pandama, at hindi na nila makita o marinig ang anumang bagay. Hindi na rin nila naamoy. Tanging sila lang ang naroon, nakikita nila, at ang altar. Ang nakikita nila ay ang altar lamang. Parang wala nang ibang umiiral ngayon. Ginawa ni No God Emperor ang kanyang makakaya upang makatakas, ngunit hindi na niya naramdaman ang kanyang katawan at ang kanyang minamahal na No God Sword. Nasira na ni Hansen ang kanyang No God Sword noon, at napakahirap para sa kanya na makuha ito pabalik. At kakaiba, ngayon, hindi na niya naramdaman ang espada na kanyang labis na iniibig. Mas malakas ba siya kaysa kay Night Empress? Nagulat si No God Emperor. Nagsimula siyang magduda na baka hindi siya makatakas sa pagkakataong ito. Lahat ng mga nilalang at espiritu sa rehiyon ay nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Nanginginig sila sa takot at pag-aalala. Hindi na nila naramdaman ang kanilang mga kasama sa paligid, at bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng pagkawala at pag-iisa. Pagkatapos ay lumitaw ang tunay na katawan ni Hansen mula sa rebulto. Ang bawat hakbang ay nag-alog sa lupa na nagpapalawlas sa sakit at kawalan ng pag-asa na nararamdaman nilang lahat. Narito na ako. Medyo nasasabik si Hansen dahil ginagawa niya ang isang bagay na napakakaunting bilang lamang ng mga demi-Diyos ang nakakagawa. Sa kasamaang palad, hindi siya nakaramdam ng kalayaan gaya ng inaasahan niya. Marahil ay mahirap talaga para sa mga mula sa ika-4 na santuwaryo ng Diyos na manatili dahil parang sinusubukan niyang huminga sa putik. Ngunit naramdaman niya ang kapangyarihan sa loob niya na mas malaki kaysa sa lahat ng iba pa sa kanyang paligid. Ang kapangyarihan na hindi gaanong mahalaga sa ika-4 na santuwaryo ng Diyos ay tunay na isang nakapipinsalang puwersa para sa anumang nilalang na naninirahan sa ikatlong santuwaryo ng Diyos. Hinubad ng Dangshan Aura ang mga pandaman ng mga kaaway. Hindi na maramdaman ng mga kaaway ang kanilang mga sarili. Nakikita nila ang paglapit ni Hansen mula sa kanyang kinaroroonan, ngunit iyon lang. Hindi na nila maigalaw ang kanilang mga daliri. Kahit sina Ruin Emperor at No God Emperor ay wala nang magagawa. Tiningnan ni Queen si Hansen na may malaking paghanga at kagalakan. Na-miss niya siya, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa kanya. Hindi niya inaasahan na makakabalik si Hansen pagkatapos umalis para sa ika-4 na santuwaryo ng Diyos. Ang sitwasyon na dating mukhang pagkawasak ay biglang nagbago para sa ikabubuti. Siya ay isang demi-Diyos, at sa santuwaryong ito ay halos hindi siya matatalo. Sa pagtingin lamang sa mga emperador at super na nilalang sa paligid, at sa kanilang reaksyon, masasabi mo kung gaano siya kapangyarihan at kung gaano kalaki ang presensya ni Hansen. Ang dating mga gutom na hukbo ng mga kaaway ay lahat ay naparalisa sa kanyang harapan. Anak, inaapi ng mga masamang taong ito ang iyong mahirap at magandang ina.
Nang magsalita si Luolan, may mga luha sa kanyang mga mata na parang siya ay inaapi. Nang marinig ng mga espiritu ang sinabi niya, naisip nila sa kanilang mga sarili, ano? Halos iyong sinira ang aming lahat at hindi pa natin nahawakan ang isang hibla ng buhok mo. Hindi ka namin inaapi. Kabanata 14:24. Sampain kayong lahat, gigil na sabi ni Hansen. Pinayagan ni Hansen na marinig ng mga espiritu ang sinabi ni Luolan dahil gusto niyang maunawaan nila kung bakit niya sila lilipulin. Gusto niyang malaman nila na nararapat sa kanila ang mangyayari. Kahit na hindi pa nasasaktan si Luolan, hindi na kailangan ng malaking katalinuhan upang isipin kung ano ang maaaring nangyari sa kanya kung hindi nakabalik si Hansen. Naglakad si Hansen sa harap ni No God Emperor, at habang ginagawa niya ito, bumalik ang paningin ng lahat. Ngunit hindi sila makagalaw at hindi sila makapagsalita. Malamig na sinabi ni Hansen sa Emperador, No God, sampain ka. Dahil sa iyong pinakahuling kasalanan laban sa mga tao, papatayin kita. Magpakailanman. Binibigyan si No God Emperor ng pagkakataon na magsalita, ngunit nagmatigas siya sa mukha ni Hansen sa pamamagitan ng pagsasabi, ano kung patayin mo ako? Mabuhay ulit ako. Hindi ko sa tingin makakapanatili ka sa ikatlong santuwaryo ng Diyos ng matagal. Isang araw, papatayin ko silang lahat. Ang pagtanggi ni No God Emperor kay Hansen ay talagang nagbigay ng lakas ng loob sa ibang mga espiritu. Totoo na hindi maaaring magbalik-balik si Hansen sa isang kapritsyo, at ang mga patay na espiritu ay hindi nananatiling patay hanggat ang kanilang mga bato ng espiritu ay maayos. Mayroon silang higit pang mga pagkakataon sa hinaharap, tiyak na iyon. Sinasabi mo bang susubukan mo ulit ito? Tama ba? Malamig na sabi ni Hansen. Zero, gawin mo ang dapat mong gawin. Iniswing ni Zero ang kanyang bone dagger ng walang pag-aatubili. Tinututok niya si No God Emperor na ang paggalaw ay limitado. Malinis na tumama ang dagger sa templo ng kanyang noo, at pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang mukha ni No God Emperor ay nagmukhang nag-aalala. Pang! Ang katawan ni No God Emperor ay nabasag na parang salamin, at gayon din ang kanyang bato ng espiritu, saan man ito naruroon. Ang bagong nahanap na tapang sa mga espiritu ay naglaho pagkatapos noon. Alam nila kung ano ang nangyari kay No God Emperor, at natatakot silang mangyari rin iyon sa kanila. Sinubukan nilang magpakamatay upang makatakas, ngunit ninakaw ni Hansen ang kanilang kakayahang gawin iyon. Sunod ay naglakad si Hansen sa harap ni Ruin Emperor, at pagkatapos ay sinenyasan niya si Zero na putulin ang buong ulo nito. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Isa-isa, naglakad sina Hansen at Zero patungo sa bawat espiritu ng emperador at pinupugutan ang ulo ng bawat isa sa kanila. Ang takot ng mga nasa pila ay nahahawakan. Plano ni Hansen na tiyakin na ang bawat espiritu ay mapapatay, ngunit malaki ang hukbo at kaunti na lamang ang oras niya doon. Nararamdaman niya ang paghila ng portal na tumatawag sa kanyang pagbabalik sa ikaapat na santuwaryo ng Diyos. Ang mga demi-Diyos ay hindi dapat manatili sa ikatlong santuwaryo ng Diyos, at mapanganib talaga para sa kanila na manatili doon ng matagal. Kailangan niyang umalis ng napakabilis. At ngayon ay nauunawaan niya kung bakit kailangang umalis ng mabilis si Night Empress. Ang presyon ng pagpapanatili ng kanyang pananatili sa ikatlong santuwaryo ng Diyos ay unti-unting nagiging hindi matiis, at malamang na masisira ang kanyang katawan kung mananatili siya doon ng matagal. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon upang maayos ang lahat. Kung kailangan kong bumalik muli, hindi na ako magpapakita ng awa at wala ng mga drama. Sinenyasan ni Hansen ang kanyang kamay at pinasabog ang lahat ng mga espiritu. Ang mga ginawa niya ay bumalik sa kanilang mga bato ng espiritu upang gamutin ang kanilang mga sugat. Hindi pinatay ni Hansen ang alinman sa mga nilalang doon. Ang kanyang away ay sa mga espiritu, higit sa lahat, at alam niyang kaya ng kanyang mga kasama na harapin ang mga nilalang ng maayos. Binitawan niya ang kanyang pagkakahawak sa kanila, at sa sandaling nakabawi sila ng kontrol sa kanilang mga paa, sinubukan ng mga nilalang na tumakas. Gumapang sila ng buong lakas upang makatakas. Napakasindek nila pagkatapos ng nangyari. Ang mga nilalang ay hindi maaaring muling mabuhay tulad ng mga espiritu pagkatapos ng lahat. Nais nilang sana ay mas mabilis silang tumakbo. Ang tanging tao na iniwan ni Hansen na buhay ay si Sky King. Plano niyang tanungin ang may sakit na emperador na iyon dahil marami siyang gustong malaman bago siya umalis. Si Qingjun ay kanyang anak na babae rin, gaano man kupot ni Hansen si Sky King, hindi niya sa tingin ay maganda na patayin ang ama nito sa harap niya, nararapat man o hindi. Ang mga demi-Diyos ay napakalakas. Aba, mukhang dapat akong magsikap para sa promosyon. Tumawa si Xi Qingking. Haha, kung interesado ka, maaari kitang dalhin pabalik kasama ko. Ngunit,
Ang hindi pag-akyat sa pamamagitan ng apoy ay maaaring magpahina sa iyo sa hinaharap, at maaaring magkaroon ka ng mga paghihirap. Ang pagiging isang Diyos ay magiging napakahirap sa kalaunan, sabi ni Hansen. Naiintindihan ko. Mula ngayon, sisikapin kong maging isang demi-Diyos sa tamang paraan. Saan ang saya sa paggamit ng shortcut, sabi ni Xi Jinping. Tinanong ni Hansen sina Dry Bone King at Water Fairy, ipinaliwanag ko na ang sitwasyon, ngunit kung gusto mo pa ring sumama, maaari kang sumama. Mayroon bang gustong maging isang demi-Diyos, maaari kayong sumama sa akin. Inaasahan ni Hansen na ang ilan sa kanila ay babalik kasama niya, ngunit nakakagulat, walang nagpasyang sumama. Tiningnan nila ang isa't isa, at sa kabila ng pagnanais na maging mga demi-Diyos, lahat sila ay sumang-ayon na kung sila ay aakyat, dapat nilang gawin ito sa tamang paraan. Kahit si Snowball, na isang tunay na duwag, ay hindi nagustuhan ang paggamit ng mga shortcut. Si Hansen ay isang halimbawa sa kanila na pagtanto niya kalaunan. Nakita nila kung ano ang kaya ni Hansen, at gusto nilang gayahin ang kanyang tagumpay at lakas. Gusto nilang sundan ang kanyang mga yapak at gawin ang mga bagay ng tama. Kinamot ni Hansen ang kanyang ilong at umiling at sinabi, naiintindihan ko. Pagkatapos ay lumapit si Luolan kay Hansen at binigyan siya ng ilang mga bagay. Binigyan niya siya ng cruel bottle, at pati na rin si Meowth. Hindi niya sila dinala nang umakyat siya sa 10 hakbang ng banal na pinto dahil sa karagdagang pasanin na ay dudulot nito. Natatakot siyang masunog sila sa apoy. Salamat. At ngayon, inay, dapat na akong umalis. Ang katawan ni Hansen ay nahihirapan ng manatili sa ikatlong santuwaryo ng Diyos. Inilagay niya si Sky King sa loob ng cruel bottle at nagsimulang maglakad pabalik. Maaari pa rin siyang makipag-usap sa kanyang ina sa alyansa anumang oras na gusto niya. Walang pangangailangan na gawin iyon doon. Nagpaalam si Hansen sa lahat at pagkatapos ay humakbang pabalik sa vortex-like portal na magdadala sa kanya pabalik sa ika-4 na santuwaryo ng Diyos. Sa loob ng cruel bottle, sina Yaksha, Sky King, at maging si Meowth ay maayos at ligtas sa kanilang paglalakbay. Itatrato lamang ni Hansen si Meowth bilang isang alagang hayop tulad ng lagi niyang ginagawa. Hindi niya ito dinadala upang makipaglaban. Maraming emperador ang napatay sa ikatlong santuwaryo ng Diyos, at dahil sa posibilidad na bumalik si Hansen, walang naglakas loob na umatake muli sa mga tao. Maaari nilang panatilihin ang Sky Mountain. Bumalik si Hansen sa alyansa upang makasama si Jianran kaagad pagkatapos ng kanyang pakikipagsapalaran, dahil ang kanyang takdang petsa ng panganganak ay napakalapit na. Napakasaya niya na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Wala naman siyang gagawin sa santuwaryo ngayon. Hindi siya makakaharap ng mga super na nilalang, kaya ang pinakamagandang bagay na magagawa niya ay mag-ensayo, na madalas niyang ginagawa sa alyansa. Pinakamalaki ang pag-aalaga ni Jiraogen at ng kanyang asawa kay Jianran sa panahong siya ay buntis at wala si Hansen. At habang tuwang-tuwa si Luolan na magkakaroon siya ng apo sa lalong madaling panahon, hindi lubos na nagtitiwala si Hansen sa kanya sa kakayahang magpalaki ng bata. Kinabukasan, dinala si Jianran sa silid ng panganganak. Naghihintay sina Hansen, Luolan, Jiraogen, at ang kanyang asawa sa labas, na sabik na naghihintay ng balita. Kabanata 1425. Walang mga siruhano ng tao sa silid ng panganganak, tanging mga robot na nagsasagawa ng kanilang mga gawain ng may perpektong katumpakan at mahigpit na pagsunod sa kalinisan. Ang ganitong uri ng panganganak ay mas ligtas kaysa sa paggawa nito ng kamay. Hansen, pumasok ka rito. Ang speaker sa silid ng paghihintay ay umungol sa boses ni Jianran na malinaw na nasa sakit. Pinapayagan ng mga asawa na pumasok sa silid ng panganganak, ngunit hindi pa nakapasok si Hansen dahil sa mga paru-paro sa kanyang tiyan. Mas kinakabahan siya kaysa sa inaasahan niya, kaya hindi pa siya nakapasok. Nang marinig ang tawag ni Jianran sa kanya, nagmadali siyang pumunta sa matibay na pinto at itinulak ito. Doon nakita niya si Jianran na nakahiga sa kama, halos nalulunod sa kanyang sariling pawis. Mukhang nasa matinding sakit siya. Mabilis siyang lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay upang aliwin siya. Hindi tumigil si Jianran sa pagsigaw sa kanya gamit ang bastos na wika. Hindi siya kailanman nagmumura, ngunit ngayon, parang hindi siya makakapagsalita ng isang pangungusap ng walang mura. Nang sa wakas ay isilang ang sanggol, ang hindi nila narinig ang pinakakinatatakutan nila. Tahimik ang sanggol, at walang iyak. Karaniwan, sa araw na sila ay ipinanganak, ang mga sanggol ay umiiyak ng husto. Ngunit nang dalhin ng robot ng panganganak ang sanggol kay Jianran, mukhang malusog ito. Ang mga pagsulong sa teknolohiya sa kanilang panahon ay nagpabilis ng proseso ng panganganak. Ang nutrisyon na natanggap nila ay nagpapabilis din sa paggaling ng sanggol at ina.
Dinala si Jianran sa silid ng paggaling pagkatapos ng panganganak ng sanggol, habang sina Ji Raojen at Luo Lan ay tuwang-tuwa na makita ang kanilang matagal nang inaasam na apo. Bakit walang ingay mula sa sanggol? May nangyari ba? Tanong ni Ji Raojen na may pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit nakikita si Jianran na dinala ng mahinahon gamit ang sanggol, hindi nagtagal ang kanilang pag-aalala. Kakaiba lang ito, hindi tanda ng isang maling nangyari. Kinumpirma ng mga computer na perpektong malusog ang sanggol at walang tanda ng anumang kapansanan. Walang dapat ikabahala na baka siya ay pipi o anumang bagay. Paliwanag ni Hansen. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ji Raojen na hawakan ang sanggol, at pagkatapos itong buhatin, sinabi niya kay Hansen, marahil dapat nating i-rattle siya at patuluin siyang umiyak. Paano kung siya ay nagkakasakal? Kaugalian ng mga matatanda na patuluin ang mga sanggol. Pagkatapos noon, marahas na ini-swing ni Ji Raojen ang sanggol at hinampas ang kanyang puwit. Nang umiyak ang sanggol, mayabang niyang sinabi, "Aha! Tingnan mo, nagsimula na siyang umiyak. Ito ay isang sinaunang pamamaraan na natutunan ko noon mula sa isang matandang manggagamot. Napakabisa nito." Pagkatapos masampal, mas malakas ang iyak ng sanggol kaysa sa inaasahan. Ngunit biglang nakaramdam si Hansen ng kakaiba, habang nagagalak si Ji Raojen sa kanyang tagumpay sa paggawa nito. Naramdaman niyang nagsimulang magtipon ng kapangyarihan sa loob ng kanyang sanggol, isang kapangyarihan na medyo nakakatakot. Wow! Wow! Lumakas ang iyak ng sanggol, at pagkatapos, sa hindi paniniwala ng lahat ng nakatingin, ang maliit na nilalang ay nagsimulang magningning ng maliwanag na puting ilaw. Ang dati niyang kalbong ulo ay biglang nakaranas ng malaking, luntiang paglaki ng buhok. Pagkatapos, sumabog ang sanggol na parang sumabog na bulkan. Boom! Ang buong silid ng paggaling ay sumabog. Ang katawan ni Ji Raojen ay nakatayo kung saan siya naroon, ngunit siya ay natigilan. Itim ang kanyang balat, ang kanyang damit ay nagkagulo, at ang kanyang buhok ay nakatayo. Sa kabutihang palad, mabilis na kumilos si Hansen upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa pamamagitan ng pagpigil sa kapangyarihan ng kanyang sanggol. Kung hindi niya ginawa iyon, ang buong ospital ay sumabog. Tiningnan lang ni Ji Raojen at ng iba pa ang sanggol, at hindi nagsalita ng ilang sandali. Anong uri ng sanggol ang iyong isinilang? Biglang natauhan si Ji Raojen mula sa kanyang pagkatulala. Mukhang nagulat siya, at tiningnan ang sanggol na may hindi paniniwala. Nagulat din si Hansen, at hindi niya maipaliwanag kung paano nagkaroon ng super na katawan ang sanggol. Kaya, mabilis na kinuha ni Hansen ang sanggol sa kanyang mga bisig at marahang inalog ito. Mabilis na kumalma ang sanggol at bumalik sa dating anyo nito, tahimik at lahat. Si Bauer ay kasalukuyang nakaupo sa balikat ni Hansen at tinitingnan ang bagong panganak na may nakasandal na ulo dahil sa pagkamausisa sa bagay na iyon. Hiniling ni Ji Raojen sa computer na i-scan ang sanggol, at nagulat siyang malaman na ang fitness nito ay higit sa 100 na. Mas mahusay iyon kaysa sa isang super na nilalang sa unang santuwaryo ng Diyos. Kung nascan nila ang sanggol habang nasa Super King Spirit Mode ito, ang numerong iyon ay tiyak na mas mataas. Ang matitibay na gene ng pamilyang G ay malamang na bumuo ng karamihan sa sanggol na ito. Hindi ako dapat magulat na marinig na ganoon na kaganda, nakangiting sabi ni Ji Raojen. Presidente G, paano mo masasabi ang ganoong bagay? Hindi sang-ayon na sabi ni Luo Lan. At sumagot si Ji Raojen, "Oh, patawarin mo ako. Ito ay isang kombinasyon ng pamilyang Han at pamilyang G. Binabati kita sa pagsilang ng isang disenteng apo." Sabi ni Luo Lan, "Oo, binabati kita rin." Ang nangyari sa ospital ay itinago, alam lamang ng mga naruroon. Walang saysay na iulat ang insidente at ipaalam sa iba na ang sanggol ay may ganoong mataas na fitness. Ngunit nang dumating ang oras upang pangalanan ang sanggol, nahirapan ng husto si Hansen. Ang pagbibigay ng pangalan ay hindi kailanman naging forte niya. Kaya, dahil kulang sa malikhaing lakas, humingi ng payo si Hansen sa kanyang ina. Iminungkahi ni Luo Lan ang mga pangalang Han Sweet, Han Steel Ball, at Han Rich Boy. Mukhang ang kanyang ina ay kasing walang pag-asa niya pagdating sa pagbibigay ng pangalan. Mabilis niyang hindi pinansin ang lahat ng kanyang mga mungkahi. Pagkatapos ay pumunta siya upang humingi ng payo sa pagbibigay ng pangalan kay Ji Raojen. Naniniwala siya na ibinibigay sa kanya ni Hansen at Luo Lan ang karangalan na mag-isip ng pangalan. Wala siyang ideya na dahil talagang hindi sila makakaisip ng isang angkop na pangalan. Mag-iisip ako ng pinakamagandang pangalan na nakita o narinig ng sansinukob na ito, tinapik ni Ji Raojen ang kanyang dibdib at matatag na nagpahayag. Diretso sa library si Ji Raojen upang maghanap ng isang kayamanan ng mga sinaunang libro, at bumisita pa siya sa ilang mga manghuhula upang makabuo ng tamang pangalan.
Nang matapos na siya, matapos maubos ang maraming oras at pagsisikap, nagpasya siyang pangalanan itong Han Little Flower. Napagtanto ni Hansen na, ang mga walang kwentang libro na iyon, ay hindi rin makakatulong sa kanya. At parang kahit anong gawin niya o ng iba pa, hindi sila makakaisip ng isang desenteng pangalan para sa kahalili ni Hansen. Kabanata 1426, hindi natin magagamit ang pangalang ito. Isipin mo ang kanyang kinabukasan. Paano kung siya ay maging isang presidente, at tatawagan siyang Presidente Little Flower ng lahat? Ang pangalang ito ay kulang sa lakas. Huwag gamitin ito. Si Luolan ang unang tumanggi sa pangalan. Walang pangangailangan para sa kanya na maging isang presidente, maniwala ka sa akin. Ang tanging ginagawa mo ay pagod na pagod ang mga sarili mo. Ngunit ang pangalang ito ay maganda. Siya ay magiging sikat sa pamamagitan lamang ng paggamit nito. Ang ating Little Flower ay magkakaroon ng kailangan upang sakupin ang buong sansinukob. Hinimas ni Jiraojen ang kanyang balbas habang nagsasalita siya. Itay, paano kung tanggapin natin ito bilang isang palayaw at mag-isip ka ng ibang pangalan? Hindi rin gaanong nagustuhan ni Jianran ang pangalan. Wala nang nagawa ang presidente kundi ang sumang-ayon, kaya sinabi niya sa kanila, sige. Sige, mabuti na lang para sa inyo, mayroon akong pangalawang pangalan. Hindi ito kasing ganda, ngunit baka magustuhan ninyo ito. Nang marinig iyon, mas nag-aalala kaysa nagsaya ang lahat. Malinaw na ayaw ng lahat na mag-isip pa ng mga pangalan para sa sanggol si Jiraojen. Sabi ni Jiraojen, kung talagang hindi mo gusto ang Little Flower, paano kung Hanfei? Hanfei? Maganda iyon. Oo, napakaganda. Lahat ay sumang-ayon na ito ay isang desenteng pangalan. Nagpapasalamat sila na nakagawa siya ng isang ordinaryong pangalan dahil lahat sila ay kinabahan nang marinig nilang mayroon siyang isa pang pangalan na hindi kasing ganda ayon sa kanyang mga pamantayan. Inaasahan nilang tatawagan niya ang sanggol na Han Bigfoot o kung ano pa. Talagang kakilakilabot iyon. Kaya, pagkatapos noon, napagkasundoan na tatawagan ang sanggol na Hanfei. Nanatili ang hindi opisyal na palayaw na Little Flower. Patuloy na tinatawag ni Jiraojen ang sanggol na Han Little Flower, ngunit hindi na siya pinansin ng lahat kapag ginagawa niya iyon. Ang bahay ni Hansen ay puno na ng mga high-tech na AI-driven na makina at robot upang makatulong, ngunit iginiit ni Jiraojen na pumunta upang gawin ang kanyang makakaya, sa kabila ng kanyang mga obligasyon at mabigat na trabaho. Lumipat din ang asawa ni Jiraojen sa bahay ni Hansen sa loob ng ilang panahon, sa ilalim ng dahilan na gusto niyang tumulong, ngunit higit sa lahat, determinado lang siyang makasama ang sanggol hanggat maaari. Gusto ni Luolan ang mga bata, ngunit hindi niya gusto ang mga gawaing bahay, at dahil sa kanyang bahay ito, sinamantala niya ang bawat pagkakataon upang utusan ang asawa ni Jiraojen na maglinis. Habang napagkasundoan na ang pangalang Hanfei, karamihan sa mga tao ay patuloy na tinatawag siyang Little Flower. Mabait ang sanggol, at hindi talaga siya umiiyak o nagtatampo. Mabilis itong nagresulta sa paniniwala ng biyenan na siya ay magiging isang kahangahangang tao at isang magandang halimbawa sa hinaharap. Gayunpaman, hindi mo siya mapapagalit. Kung gagawin mo, ang bahay ay maaaring sumabog at mawala. Ngunit ang mga pagkakataon na magalit ang sanggol ay napakabihira, at nangyayari lamang ito kung ang mga tao ay hindi karaniwan at hindi kinakailangang malupit sa kanya, tulad ng ginawa ni Jiraojen, matapos buhatin ang sanggol at sampilan ito ng walang dahilan. Wala nang masyadong gagawin si Hansen sa bahay, lalo na't maraming tao ang nagkukumpulan doon, kaya nagpasya siyang bumalik sa santuwaryo ng kaunti. Ang mga Geno-core ay napakabagal na umaakyat ng level, at bukod pa doon, kailangan ko talagang gumawa ng isang Geno-core para sa Super King Spirit Mode. Pagkatapos isipin ito, naglakbay si Hansen sa isang malaking lambak na nasa malayo sa gitna ng wala. Doon, hahanapin niya ang paraan kung paano siya makakagawa ng isang Geno-core. Sinubukan niya ang maraming iba't ibang mga pamamaraan, ngunit lahat ay walang kabuluhan. Sa huli ay ginamit niya ang kanyang lumang trick na saving money. At gamit ito, nagsimula siyang magtayo ng isang malaking imbakan ng kapangyarihan. Ang barya ay nag-iingay sa pagitan ng kanyang mga daliri habang nagtitipon ito ng kapangyarihan, at ang mga numero sa barya ay umakyat hanggang sa bilang na 27. Ito ay ang lahat ng kapangyarihan ni Hansen na pinarami ng bilang na 27. Hindi na kailangang sabihin, ang paghawak ng napakaraming kapangyarihan ay isang mahirap na gawain. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ito, hindi pa handang bitawan. Nang maabot ng kabuuan ang 30, ang kanyang katawan ay nagsimulang pawisan ng husto. Parang kakalabas lang niya sa shower. Nang maabot ng bilang ang 40, nagsimula nang magkaroon ng tunay na paghihirap.
Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto, ginagamit ang lahat ng makakaya nito upang hawakan ang kapangyarihan na iyon. Ang barya mismo ay nagniningning na nahihirapan na pigilan ang lakas na iyon. Kung ito ay yumuko at sumabog sa pagitan ng kanyang mga daliri, malamang na masira ang sarili ni Hansen. Karaniwan, hindi umaasa si Hansen na magpatuloy ng lampas sa isang bilang na ganito kataas. Ngunit sa araw na ito, tunay na interesado siyang makita kung gaano kalayo ang kaya niyang dalhin ang saving money. Isa-isa, tumaas ang bilang. Umabot ito sa bilang na 50. Kung ang kapangyarihan na nakapaloob sa baryang iyon ay nasa loob ng kanyang katawan, siya ay magiging isang kidlat lamang, at wala na. Sinigurado ni Hansen na maingat niyang hawakan ang barya. Ayaw niyang ipagsapalaran na mahulog ito sa lupa. Dahil sa lahat ng kapangyarihan sa loob ng baryang iyon, nagiging napakabigat din nito. Ang mga daliri ni Hansen ay nagsimulang mag-crack at gumawa ng kakaibang tunog habang nahihirapan siyang hawakan ito. Nang maabot nito ang makapangyarihang bilang na 100, alam ni Hansen na hindi na niya kaya pang dalhin ito ng mas malayo. Masyadong mataas ang panganib at nagsisimula na siyang mawala ng kontrol dito. Gusto ni Hansen na i-fire ang kanyang barya at alisin ang kapangyarihan na kanyang naipon sa loob nito. Sa kasamaang palad, napagtanto niya ngayon na hindi na niya kaya. Naunawaan ni Hansen na ang pinakamagandang magagawa niya ngayon ay itapon ito sa ibang lugar para sumabog ito. Napagpasyahan niyang gamitin ang lambak na ito dahil sa pagkakaroon ng isang kakaibang butas doon. Hindi pa siya bumababa noon, at sa totoo lang, hindi niya alam kung gaano kalalim ito. Alam lang niya na malalim ito, at kung kailangan niya, maaari niyang ihulog ang barya doon at maiwasan ang pagpapasabog sa sarili. Ayaw ni Hansen na patayin ang sarili sa pamamagitan ng maling paghawak sa barya, ngunit nang itapon ni Hansen ang barya, talagang napakabigat nito. 3 metro lamang ang layo niya mula sa butas, ngunit parang hindi niya ito maitatapon ng 10 sentimetro. Kailangan niyang lumapit ng dahan-dahan sa butas at ihulog ang barya. Ang paglalakad patungo sa hukay ay isang pakikibaka, at ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng isang hukay na parang bakas ng sapatos sa lupa. Ang mismong buto sa kanyang katawan ay humihiyaw. Pagkatapos ng 3 hakbang, nakalakad na siya ng 3 metro. Gayunpaman, ang 3 metrong iyon ay parang 3 light years. She asterisk T. Mapapasabog ko ba ang sarili ko? Inilahad ni Hansen ang kanyang kamay at pinanood itong bumagsak ng dahan-dahan sa ilalim ng nakamamatay na bigat ng baryang iyon. Hindi ko dapat ginawa ito. Hindi ko mararating ang butas. Malapit nang mahulog ang barya. Katsa! Ang mga bitik sa lupa ay nagsimulang lumabas mula sa mga paa ni Hansen. Hindi na kayang hawakan ng lupa ang unang bigat ng barya, at sa loob ng mas mababa sa 1 segundo, naramdaman ni Hansen na bumigay ang lupa sa paligid niya. Naghulog siya. Kabanata 14:27. Habang bumagsak ang lupa at nahulog si Hansen, binitawan niya ang barya upang mahulog ng mag-isa. Pagkatapos, lumipad siya pabalik sa lupa na matatag pa rin. Naghintay siya malapit sa pagbagsak ng matagal, ngunit parang hindi nakarating sa lupa ang barya. Kung nakarating ito, sisubog ito ng isang pagsabog na tiyak na mararamdaman ni Hansen. Sinilip ni Hansen ang kanyang ulo sa gilid ng butas na nabuo, at saka lamang lumabas ang isang nakakatakot na kapangyarihan mula sa lupa na parang geyser. Itinulak ng kapangyarihan si Hansen, mga 50 metro ang layo mula sa butas. Ang magkabilang panig ng butas ay nawasak. Ang kapangyarihan na pinakawala ng isang saving money coin na nadahil sa bilang na 100 ay napakakatakot para maunawaan ni Hansen. Nang makatayo siya at pinagpag ang sarili, dahan-dahang lumapit si Hansen sa pagbagsak upang makita ng mas malinaw ang mga resulta. Ngunit bago pa niya magawa iyon, naramdaman niyang pinakawala ng kanyang Super King Spirit ang isang substansya sa loob niya. Aha! Gumana ba ito? Sa wakas ba ay nakakagawa ako ng bagong Geno Core? Biglang natuwa si Hansen at tumigil upang tingnan. Ginawa niya, at tulad ng pagbuo ng kanyang iba pang mga Geno Core, isang substansya ang pinakawalan sa kanyang dagat ng kaluluwa. Nagtipon ito sa isang lugar at nagsimulang umikot bago tumigas upang magpakita ng isang bagay na matatag at nahahawakan. Ang itim na kristal, tulad ng lagi nitong ginagawa, ay naglabas ng ilang likido na sumama sa umiikot na mga likido at nakibahagi sa proseso ng paglikha. Hindi gaanong kalaki ang itim na kristal sa puntong ito. Matapos makalikha ng iba pang mga Geno Core, nabawasan ang laki nito ng 50%. At ngayon, sa paglabas ng higit pang likido, mas lalong lumiit ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagkagulat at paghanga ni Hansen ay umabot sa isang bagong antas. Ang itim na kristal ay hindi na isang itim na kristal. Parang hindi na ito nakakristal. Lubos na nawala ang kulay nito, at napilipit ang hugis nito.
Ito ay naging isang malabo, translucent na bagay na parang may malabong halo sa loob nito. Dahil wala na ang itim na kulay ng kristal, malaya nang lumiwanag ang ilaw sa loob. Nagsimulang lumiwanag ito kaysa sa araw. Napakaliwanag nito, hindi nakikita ni Hansen kung ano ang tunay na nasa loob ng liwanag na iyon, ngunit anuman iyon, nararamdaman niya ang kapangyarihan na taglay nito. Ngunit bago pa man maimbestigahan pa ni Hansen ang bagay na iyon, natapos na ang proseso ng paglikha ng Geno. Ang kanyang Super King Spirit Geno Core ay naging isang barya. Ang barya ay may bilang na isa na nakakabit sa harap nito, at sa likod ay isang larawan ni Hansen sa kanyang Super King Spirit form. Self Geno Core, Bronze Coin. Wala nang oras si Hansen upang suriin ng detalyado ang Geno Core. Ang lakas ng liwanag ng halo ay tumaas ng ilang mga antas, na lubos na nagbulag kay Hansen. Sa kabutihang palad, hindi nakakasama ang liwanag. At pagkatapos ng maikling panahon ng paniniwalang siya ay bulag, nagsimula nang bumalik ang kanyang paningin. Tiningnan ulit ni Hansen kung saan naroon ang itim na kristal, at ang nakita niya ay nagbigay sa kanya ng isa pang sorpresa. Wala na ang itim na kristal, napalitan ito ng isang hanay ng itim na kristal na baluti. Isang mabigat na baluti, ngunit ito ay ginawa ng may pagiging elegante. Ito ay magiging masikip at medyo pambabae, sa maraming aspeto. Mayroon ding armas sa tabi ng hanay ng baluti. Matatag na nakalagay sa mga gauntlets, mayroong isang malaking espada na gawa sa itim na kristal. At sa likod ng baluti ay mga pakpak na gawa sa itim na kristal. Hindi gumagalaw ang itim na kristal na baluti, nandoon lang ito. Hindi niya makita kung may nilalang ba sa loob nito o wala, ngunit masasabi ni Hansen na ang enerhiya na taglay nito ay lumampas sa kay Night Empress. Gayunpaman, matapos subukang ice-scan ito, napansin ni Hansen na bumababa ang enerhiya nito. Matapos lumipas ang ilang sandali, naubos na ang lahat ng kapangyarihan nito. Sa Shadow Shelter, biglang bumukas ang dalawang mata ng Nine Life Cat na may pagkalito. Tumayo ito mula sa pagkakatulog at tumakbo patungo sa lambak kung saan naruroon si Hansen. Nakita ng Nine Life Cat si Hansen doon, at sa isang mabilis na teleportasyon, lumitaw ito kung saan nagbagsak ang lupa. Tinawag nito si Hansen, na nagsasabing, kakaiba. Naramdaman ko lang ito. Nasaan iyon? Nawala na ba? Nanjing amoy ang Nine Life Cat sa paligid ng nasirang pastulan sa paghahanap ng isang bagay, ngunit wala siyang makita. Bakit ka nandito, Kitty? Binuksan ni Hansen ang kanyang mga mata malapit sa pagbagsak at nakita ang pusa. Hindi sumagot ang Nine Life Cat sa kanyang tanong at nagtanong lang, nakakita ka ba ng isang bagay? Ano? Ano ang nakita ko? Tanong ni Hansen, na malinaw na naguguluhan. Hindi pinansin ng Nine Life Cat si Hansen at nagsimula ng makipag-usap sa sarili, na malalim na nag-iisip ng isang bagay. Nagkakamali ba ako? Ang bagay na ito ay hindi dapat narito. Anong bagay? Ano ang iyong pagkakamali? Hello, kakausapin mo ba ako? Lumapit si Hansen sa Nine Life Cat habang nagtatanong. Iniling ang buntot ng Nine Life Cat, na nagsasabing, wala kang pakialam. Bronze Geno Core lang ang meron ka. Kailan ka magiging Diyos? Dapat mong isipin na magmadali. Mahalaga ba sa iyo kung magiging Diyos ako o hindi? Anong interes ang mayroon ka sa aking mga gawain? Sabi ni Hansen. Tiningnan ng Nine Life Cat si Hansen na may medyo seryosong tingin. Sinabi niya sa kanya, kung hindi ka magiging Diyos, paano ako babalik? Pagkatapos ay napagtanto ng Nine Life Cat na nagsabi lang siya ng isang bagay na hindi dapat niyang sabihin. Naging dahilan ito upang tanungin ni Hansen, bumalik? Bumalik saan? Wala ito. Pagkatapos, nagsimulang maglakad palayo ang Nine Life Cat, na parang walang nangyari. Galing ka ba sa Fifth Sanctuary? Ako ba ang dapat na maghatid sa iyo doon? Tanong ni Hansen pagkatapos nito. Hindi lumingon ang Nine Life Cat. Patuloy itong naglakad palayo, at habang naglalakad ito, sumagot ito, hindi madaling makarating sa Fifth Sanctuary. Gusto pang magtanong ni Hansen, ngunit biglang nawala ang Nine Life Cat. Umiling si Hansen at hindi na pinansin ang pusa. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa dagat ng kaluluwa. Nandoon pa rin ang hanay ng baluti, ngunit patay na ito at walang lakas buhay. Hindi niya mailabas ito sa dagat ng kaluluwa dahil sa ilang kakaibang dahilan, at ang tanging magagawa niya ay tingnan ito ng may kaunting pagkamausisa. Ang hanay ng baluti, para sa kung ano ang halaga nito, ay nagbigay sa kanya ng parehong pakiramdam na natanggap niya tuwing sinusuri niya ang itim na kristal. Gusto nang bumalik ni Hansen ngayon, ngunit bago pa siya umalis, nakakita siya ng isang kumikislap sa butas. Parang may isang bagay na nasa ibaba. Gayunpaman, madilim sa loob ng hukay na iyon.
At ang liwanag ay parang nasa malalim na bahagi ng butas na nagpapahirap sa kanya na makita kung ano ito. Kabanata 1428. Matapos gamitin ang kanyang Dangshan Aura upang i-scan ang kung ano ang maaari mula sa hukay, hindi nakahanap si Hansen ng anumang nilalang na nakatira sa dilim sa ibaba. Kung mayroong isang nilalang na naabala ng barya ni Hansen, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaligtas, dapat ay lumabas na ito sa ngayon. Dahil dito, at sa tila wala ng takot, nagpasya si Hansen na siyasatin ang butas, mga paa muna. Ang hukay na nilikha niya ay napakalaki, at tiyak na ilang kilometro ang lalim. Isang haze ang nakabitin sa hangin matapos ang nakaraang pagsabog. Habang papalapit si Hansen sa ilalim, nakita niya kung gaano ka-grave at nakakatakot ang kapangyarihang pinakawalan niya talaga. Sa ilalim ng hukay ay isang tunnel, kakaiba. Hindi ito isang natural na anyo, at tila ito ay nagdadala sa isang tiyak na direksyon. Ang ilaw na nakita ni Hansen ay malamang na nagmula doon, at ito ay nakumpirma nang makita niya ang parehong kislap na tumawid sa kanyang paningin habang sumisilip siya sa tunnel. Matapos tahakin ang haba ng itim na bahagi na iyon, natagpuan ni Hansen ang kanyang sarili na naglalakad sa isang silid na medyo malaki. Mukhang parang pugad ito dahil may isang nilalang sa gitna nito. Ito ay isang ahas. Ito ay itim at puti ang kulay, ngunit ang mga puting bahagi ay fluorescent. Para silang mga neon bulb. Nang makita ito, mabilis na, at tama, tinukoy ni Hansen na sila ang mga ilaw na nakita niya ng maikli kanina. Gayunpaman, ang nilalang ay ilang daang metro ang haba. At kakaiba, matapos ang mas malapit at mas tumpak na pagtingin, napansin ni Hansen na ang nilalang ay walang mga mata at kahit walang bibig. Sa katotohanan, bukod sa kaliskis nito, mukhang mas parang earthworm ito sa hugis at anyo. Sa isang dulo na tinantay ni Hansen na maaaring mukha, mayroong isang magaspang na sungay na itim at puti rin. Hindi ito kumikilos sa lugar tulad ng ginagawa ng mga uod. Maaari itong gumalaw at dumulas tulad ng isang ahas. Sinuri ni Hansen ang nilalang at hindi nagmadaling lumapit sa hayop na nakatira sa lupa. At mabuti na lang na hindi siya nagmadali dahil ang kanyang pagbabasa ay nagpakita na ito ay isang super na nilalang. Hindi ito nakatigil at sinigurado ni Hansen na huwag makasagabal dito. Ito ay dumudulas pabalik-balik na halatang naghahanap ng isang bagay. Sinigurado ni Hansen na pigilin ang kanyang paghinga at takpan ang kanyang lakas buhay upang makapagtagal sa pagkatago at masubaybayan ito ng kaunti. Ano man ang hinahanap nito, maaaring ito ay isang kayamanan na maaari niyang agawin para sa kanyang sarili. Kung napansin ng nilalang na nandyan siya, at ito ay agresibo at nag-udyok sa pangangailangan na makipaglaban, hindi naisip ni Hansen na kaya niyang patayin ito. Kailangan niyang maging kasing tahimik hanggat maaari. Siyempre, kung may sarili siyang Geno Core na gemstone class, susubukan niya ito. Ngunit wala siyang ganoon at hindi siya magkakaroon. Matapos makapanood ng ilang sandali, lubos na naintindihan ni Hansen kung ano ang ginagawa ng ahas uod. Hindi ito naghahanap ng anuman, sa katunayan. Palaki lang ito ng kanyang maliit na subterranean boudoir. Mukhang umiikot ito sa cavern, ngunit talagang pinapalo nito ang mga pader ng kanyang tahanan gamit ang matitigas na kaliskis na nagtatanggal ng 1 metro ng lupa sa bawat pagkakataon. Paulit-ulit nitong ginagawa ito sa paligid ng kanyang pugad. At patuloy na ginagawa ito ng nilalang na iyon, paulit-ulit. Ang kanyang tahanan ay mabilis na lumalaki. Gusto ba nitong magpakamatay, at nagtatayo ito ng magandang libingan para sa kanyang sarili bago ito umalis? Naisip ni Hansen. Habang unti-unting naubos ang kanyang pagkamausisa, biglang may lumitaw sa pinakamadilim na bahagi ng nilikhang hukay. Mukhang isang porcelain na bagay, at ito ay may creamy, subdod na puting kulay. Nang matagpuan ito ng halimaw, nagsimula itong maghukay ng mas masigasig. Mas mabilis itong gumalaw, mas mahirap. Ang porcelain na bagay ay parang palayok o katulad nito, ngunit mahirap itong makilala sa lumilipad na lupa. Sa simula, dahil sa hugis nito, inisip ni Hansen na ito ay isang bagay na gawa ng mga primitibong tao, ngunit habang unti-unting nahuhukay ito, napagtanto niyang ito ay talagang isang itlog. Hindi ito maliit sa anumang paraan. Mula sa nakikita ni Hansen, ito ay 1 metro ang taas, ngunit karamihan sa ito ay nakabaon pa rin sa lupa na hinuhukay ng nilalang. Itlog nga ito. Ngunit kung ito ay isang itlog, pag-aari ba ito ng kakaibang nilalang na ito? O ninanakaw ng nilalang ang isang itlog na pag-aari ng iba? Nag-iisip si Hansen sa pagkamangha. Sa wakas, nahukay ng halimaw ang itlog ng buo. Ngunit hindi tumigil ang nilalang doon, at talagang mukhang wala itong interes sa bagay na iyon. Patuloy itong humuhukay ng mas malalim at mas malalim sa parehong lugar hanggang sa hindi na ito makita.
Ang puso ni Hansen ay mabilis na tumibok sa excitement, at naisip niya, sa wakas ay umalis na siya. Well, sino mang may-ari ng itlog na iyon, tiyak na mukhang ito ay pag-aari ng isang super na nilalang. Diyan, ang mga super Geno points ay nakalantad sa labas, walang bantay at handang kunin. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura muli upang matiyak na ligtas ang paligid. At oo, kahit saan man napunta ang halimaw na ahas ood, malayo na ito kay Hansen. Narito na wala akong mawawala. Naghanda si Hansen at tumalon patungo sa itlog. Sa isang sabik na pagdagsa, nais ni Hansen na mabilis na ilagay ito sa kanyang cruel bottle para sa mas madaling pagdala palabas. Ngunit ang cruel bottle ay hindi katulad ng board, hindi ito makasipsip ng mga bagay na parang vacuum, at kailangan niyang pisikal na buhatin ang itlog at itulak ito sa loob. Sa kasamaang palad para sa kanya, kahit anong gawin niya, hindi gumagalaw ang itlog. Wala siyang ideya kung bakit napakabigat ng itlog, sa isip na ang laman nito ay malamang na pula. Naiwan na siyang nakabukas ng mas matagal kaysa sa gusto niya, at labis siyang nag-aalala kung ano ang dapat niyang gawin sunod. Maliwanag na hindi siya makapag-transport palabas, ngunit hindi rin niya ito makakain sa mga sandaling iyon. Habang nag-iisip si Hansen ng solusyon, narinig niyang bumabalik ang itim at puting halimaw. Sa kabutihang palad, bumalik ito sa isang mahinahong bilis. Malamang, hindi pa nito natutunan ang tungkol sa intruder na sabik sa itlog. Pinayagan ni Hansen ang sarili ng 1 minuto pa upang ayusin ang itlog bago tumakas, hinuhulaang babalik ang nilalang sa sandaling iyon. Dapat bang sumuko na ako? Tanong ni Hansen sa kanyang sarili. Ang makatagpo ng isang unattended super egg ay labis na bihira, at ang pag-iisip na iiwan ito ay nagdulot ng pangangasim sa kanyang puso. Ang buong sitwasyon ay maihahambing sa pagkapanalo sa lottery, ngunit sa kalaunan ay napagtanto mong itinapon mo na ang golden ticket. Sinubukan ni Hansen muli na itulak ang itlog dahil dapat itong madaling eye roll. Ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay. Ito ay isang nakakatakot na mabigat na bagay. Sa sandaling nag-iisip siyang umatras at iwanan na ito, napansin ni Hansen na may mali sa itlog. Saan ka pupunta? Bigla, narinig ang tinig ng isang babae na umuukit sa silid. Pagkalipas ng ilang sandali, muling lumitaw ang halimaw, at sa kanyang ulo ay may isang magandang babae. Dumiretso ang halimaw patungo sa itlog, at nang makita ng mga mata ng babae ito, nagulat siya. Kabanata 1429. Snake King? Ang itlog na ito ay mukhang espesyal. Pag-aari ba ito ng isang super na nilalang? Bumaba ang babae sa ahas at lumapit sa itlog, hinimas niya ang itlog habang nagsasalita siya. Tumango ang malaking ahas sa babae. Mabuti. Matagal na rin tayong walang mga super na nilalang sa ating kanlungan. Mas maganda kung dadalhin natin ito pabalik sa atin, patuloy na sabi ng babae. Ipinulupot ng ahas ang sarili sa malaki at mabigat na itlog at sinubukang iangat ito sa kanyang kaliskis na likod. Ngunit nang hilahin ng Snake King upang iangat ito, nabasag ang itlog. Ito ay isang hindi inaasahan at medyo nakakadismaya na pagkabigla, ngunit habang pinapanood nila itong masira, may isang bagay na nahulog mula rito. Ito ay isang nilalang na may hugis ng tao na nahulog, isang nilalang na nagniningning ng puti at maliwanag. Ang nilalang na iyon ay si Hansen. Napagtanto ni Hansen na ang problema sa itlog ay talagang walang laman ito at walang anumang pula. Kaya, ang ginawa niya ay hamukay sa ilalim ng lupa at lumabas sa ilalim ng itlog. Mula sa ibaba, nagawa niyang ipasok ang kanyang sarili sa itlog at maghanda upang gampanan ang papel ng isang bagong panganak, isang bagay na naisip niyang magagawa niya ng maayos. Sa una, gusto lang niyang makita kung ano ang maaaring naiwan sa loob ng itlog kung mayroon man. Nakakita rin siya ng isang bagay sa loob ng itlog. Ito ay isang kasaganaan ng mabango at masarap na kabute. Ang mga ito ay kaaya-aya sa kanyang ilong at plano niyang kainin ang mga ito, ngunit ang tanging nagawa niya bago masira ang kanyang pagkukunwari ay ang ilagay ang mga kabute sa kanyang bulsa. Ang amoy lamang ng mga kabute ay sapat na upang pukawin ang mga selula sa kanyang katawan, talagang nakakapresko ito. At nag-isip si Hansen ng iba't ibang paraan kung paano niya ito maaariing iprito at ihain sa tuwing babalik siya sa bahay. Ang sarap-sarap nito, paulit-ulit na sinabi ni Hansen sa kanyang sarili, bago ilagay ang lahat sa loob ng kanyang cruel bottle. At hindi katulad ng hindi maipaliwanag na mabigat na balat na nagtatakip sa mga kabute, madali itong pumitas. Sa kabuuan, nakolekta niya ang 7 malapad na shroom. Magtataka siya kaagad pagkatapos dahil mahusay siyang nakatago at ang subterranean passage na kanyang hinukay para sa kanyang sarili ay dadalhin siya sa malayo sa silid ng ahas. Ngunit bago pa siya makalabas, hinawakan ng ahas ang itlog at madaling binasag ito. Nahulog si Hansen, na tiyak na garantiya na matuklasan ang kanyang presensya.
Dumating ang pangangailangan para sa isang pagkukunwari. Nang tumangala si Hansen, nakita niya ang babae at ang walang mata na ahas na nakatingin sa kanya. Ang babae ay hindi isang tao, tiyak na iyon. Mayroon siyang mga tainga ng pusa at isang malambot na buntot ng sorrow na nagpasaya sa panloob na fury ni Hansen. Nararamdaman ni Hansen na hindi siya isang espiritu, at malamang na siya ay isang nilalang na may hugis ng tao, at isang magandang nilalang sa ganon. Sa kasamaang palad, hindi niya ma-detect kung gaano siya kalakas at sa anong antas siya maaaring maiuri. Ano man siya, alam niyang hindi niya dapat maliitin siya. Dapat ba akong tumakas? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Bago pa siya makapagdesisyon, kinausap siya ng babae. Sinabi niya, wala kaming masamang balak sa iyo, cute na maliit na bagay ka. Ako ang Panginoon ng Dark Spirit Shelter. Umaasa akong maaari kang sumama sa amin doon. Nagulat si Hansen, ngunit medyo nakahinga rin siya ng maluwag. Hindi sila kaaway, at higit pa rito, naniniwala silang siya ay isang nilalang. Nang nasa super spirit mode si Hansen, naniniwala ang mga espiritu na siya ay isang espiritu at naniniwala ang mga nilalang na siya ay isang nilalang. Gayunpaman, hindi siya nag-arte na parang isang bagong panganak na may malalaking mata. Dumiretso siya sa punto na nagtanong, anong uri ng kanlungan ito? At ilang super na nilalang ang nakatira doon. Ang lahat ng mga anak ng Dark Spirit ay kailangang magkaroon ng kanilang sariling kanlungan upang lumaki. Ngunit sa ngayon, kami lang ni Snake King ang narito. Kung sasama ka, 3 na tayo. Namula ang babae habang tumatayo ang kanyang buntot kasama ang kanyang mga tainga na kumikibot pakaliwa at pakanan na parang isang pares ng umiikot na satellite dish. Mabilis na pinag-isipan ni Hansen ang sitwasyon at nagpasya na hindi ito isang masamang proposisyon. Dahil sa kung gaano siya kadaling lokohin, sinabi niya sa kanyang sarili, wow. Madaling lokohin siya. Marahil ay dapat kong sundan siya at tingnan kung anong mga goodies ang maaari kong makuha mula sa kanya. Ano ang mga benepisyo ng pagsali sa iyong kanlungan? Tanong ni Hansen. Bagong panganak ka, hindi ba? Ako at ang aking malaking ahas ay maaaring protektahan ka. Maaari naming ibigay sa iyo ang pagkain, init, at maraming mapagmahal na pangangalaga. Namula ulit ang babae, at ginawa niya ito sa ilang random na pagkakataon. Patuloy niyang sinabi, mga kabute lang ang kinakain natin sa ngayon, ngunit maaga pa naman. Habang lumalaki at umuunlad tayo, tiyak na lalawak ang menu. Sige, pero ano ang pangalan mo? Tanong ni Hansen. Medyo inaasahan ng babae na hindi sasang-ayon si Hansen, ngunit sinabi niya sa kanya, ang pangalan ko ay Ling Mayer. Kumusta naman ikaw? Ang pangalan ko ay Dollar, sagot ni Hansen, na iniisip na matagal na rin mula noong huling gamitin niya ang alias na iyon. Well then, Dollar, bumalik na tayo. Kung nahanap ka ng Dark Spirit, hindi magiging maganda ang mga bagay-bagay. Inanyayahan ni Ling Mayer si Hansen na sumakay sa likod ng Snake King. Mukhang isang napakabait na babae siya, kaya tinanong siya ni Hansen ng lahat ng tanong na naiisip niya. Gusto niyang makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Nagulat si Hansen sa narinig niya. Ang Dark Spirit na tinutukoy niya ay talagang isang tribo ng mga super na nilalang. Susundan ba ako ng tribong ito kung alam nilang kinidnap ko si Ling Mayer? Naisip ni Hansen, iniisip kung ano ang maaari niyang gawin sa huli sa babaeng pusa Sorrow. Hindi tumigil si Ling Mayer sa pakikipag-usap kay Hansen sa daan. Nalaman niya na nasa isang malaking underground realm siya, isang lugar na hindi magiging maikling biyahe. Inaasahan ni Hansen, mula sa kung gaano siya kabob ang nagsasalita, na ang kanyang kanlungan ay isang bagay na medyo maliit. Hindi siya nag-aasa ng marami, ngunit ang nakasalubong ng kanyang paningin ay magpapasire sa kanya, kahit na itakda niya ang expectation bar sa pinakamababang posibleng punto. Natigilan siya sa nakita niya. Ito ay isang kuweba, malapit sa isang maruming ilog na nagkukumbol na parang umuungol na tambutso. Ito, ang itinuturing mong kanlungan. Tanong ni Hansen, hindi sigurado kung niloloko ba siya nito. Ito ang unang pagkakataon na nakarating si Hansen sa isang kanlungan na hindi isang isla ng mga makintab na konstruksyon. Ito ay isang butas sa ilalim ng lupa at wala ng iba. Namula si Ling Mayer, tulad ng madalas niyang ginagawa, at sinabi kay Hansen, wala masyadong mga kanlungan dito. Ngunit huwag kang mag-alala, tiyak na makakakuha tayo ng mas malaking kanlungan balang araw. Pansamantala lang ang tirahan natin. Ngumiti si Hansen na parang isang weirdo na sinasabi sa kanya, sa totoo lang, hindi mo kailangang manatili sa lugar na ito. Ang maliit na hukay na iyon ay hindi sulit sa ating oras. Gamit ang ating pinagsamang lakas, ikaw at ako ay tiyak na makakapanakop o makakakuha ng maraming mga kanlungan sa itaas ng lupa. Kabanata 1430.
Umiling si Ling Mayer at sinabi kay Hansen, hindi ako pwedeng umalis dito. Bakit hindi? Tanong ni Hansen. May kasunduan kami sa ibang tribo, at dahil sa kasunduang ito, hindi kami pwedeng pumunta sa ibabaw, paliwanag ni Ling Mayer. Anong kasunduan? At kanino? Tanong ni Hansen. Ipinahid ni Ling Mayer ang kanyang lalamunan at sinabi, hindi ko alam. Pero sinabi ng aming matanda na dapat nating sundin ang 100 tribo kasunduan o kung anuman. Kung pupunta ako sa kaharian ng mga naglalakad sa lupa, at mamamatay ako, walang sino man ang maghihiganti sa aking kamatayan. Wala ni isang ideya si Hansen kung ano ang pinagsasabi niya, at mula sa itsura ng kanyang mukha, wala rin siya. Parang isang kasunduan ito sa pagitan ng maraming tribo na nakatira sa ilalim ng lupa, ngunit naisip ni Hansen na hanggal ito. Anuman, sinundan siya ni Hansen sa kuweba. Ito ay halos isang alcove lamang, at hindi ito katulad ng isang tunay na kanlungan. Ito ay magaspang at marumi, at makikita mo pa nga ang mga gasgas ng mga kaliskis ng Snake King. Malinaw na ang kanlungan ay pabigla-bigla lamang na itinayo ng Snake King. May ilang mga mutant at primitive na nilalang sa loob ng lugar. Sa kabuuan, mayroong mga 20. Ang mga ito ay mga nilalang na natagpuan, marahil ay ninakaw, noong sila ay mga sanggol. Mukhang mahina sila at halos kulang sa nutrisyon. Para kay Hansen, parang nakapasok siya sa isang bodega ng pagawaan. Sa isang kaalyado tulad ng Snake King, sigurado akong makakakuha ka ng mas magandang kanlungan para sa iyong sarili. Ito ay nakakatakot. Hindi maintindihan ni Hansen kung bakit handa silang manirahan sa kahirapan. Muli, mariing umiling si Ling Mayer, at sinabi niya kay Hansen, si Snake King ay kasama ko sa utos ng matanda. Pero hindi niya ako tutulungan na maghanap ng ibang kanlungan. Naisip ni Hansen, dapat mahalaga siya sa pamilya, kung handa ang matanda na alagaan siya ng ganoon. Pero pa rin, ang mga kondisyong ito sa pamumuhay. Gusto mang umalis si Hansen, naisip pa rin niyang mas mabuti na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa kanya. Wala siyang makukuha kung aalis siya ngayon. At higit pa rito, nais ni Hansen na matuto ng higit pa tungkol sa kasunduan sa 100 tribo bago gumawa ng anumang mapanganib na maaaring magdulot ng problema para sa kanya at para sa kanya rin. Kaya, sa ngayon, handa si Hansen na tiisin ang mga hindi kanais-nais na kondisyon at manirahan doon sa kanyang kanlungan. Para sa hapunan ng gabing iyon, lumapit si Ling Mayer upang ipakita sa kanya ang mga kabute. Matapos tikman ang mga kabute sa kuweba, naisip ni Hansen na ang mga ito ay kakilakilabot. Hindi ito nakasundo sa kanyang dila o sa kanyang tiyan, at mas masahol pa, mutant class lamang ang mga ito. Nang makita ang kanyang reaksyong nasusuka, mukhang nag-aalala si Ling Mayer at sinabi niya, hindi pala magandang ideya na ihain sa iyo ang mga kabuteng ito, hindi ba? Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng mas masarap na pagkain para sa iyo sa susunod. Tumanggo si Hansen. Sa pagsusuri sa kanyang sitwasyon, nagulat siya na makita ang isang leader na tulad nito. Upang mapawi ang kanyang uhaw at mapunan ang kanyang gutom sa gabi, sa halip ay naglabas si Hansen ng jerky at ilang inumin mula sa kanyang cruel bottle. Hindi nakakuha si Hansen ng karne ng super na nilalang, kaya nagdala siya ng pagkain mula sa alyansa. Habang kumakain si Hansen ng kanyang dala, hindi inaalis ni Ling Mayer ang kanyang mga mata dito. Matindi ang kanyang titig. Gusto mo ba ng kaunti? Tanong ni Hansen na may kakaibang ngiti. Umiling si Ling Mayer at nahihiyang sinabi sa kanya, ako ang Panginoon ng kanlungang ito. Hindi ako pwedeng magpakasasa sa pagkain ng aking nasasakupan. Dapat talagang maghanap ako ng mas masarap na bagay para ihain sa iyo. Parang napakasaya niyang pretuhin si Hansen na parang isang mahal na alagang hayop. Okay lang sa akin. Sigurado ka bang ayaw mong subukan? Tinukso ni Hansen na subukan ang kanyang pagkain. Lumamon si Ling Mayer at pinunasan ng laway na tumulo mula sa sulok ng kanyang labi. Umiling ulit siya. Paano mo malalaman kung ano ang gusto ko kung hindi mo susubukan ang mga bagay na ito? Sige, tikman mo. Ibinigay ni Hansen sa kanya ang isang bag ng jerky at isang lata ng soda. Sige, tikman lang. Sa huli, kumuha si Ling Mayer ng masarap na kagat ng jerky at halos malunod sa paglalasing sa soda. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwa, at tinanong niya si Hansen, ano ba ang mga bagay na ito? Pinigo mo ba ang katas na ito mula sa isang halaman? Ang mga bagay na iyon ay nakolekta mula sa isang jerky vine habang ang inumin ay nakolekta mula sa isang soda tree orchard, sabi ni Hansen sa kanya. Magiging bastos ba kung hihingi ako ng kaunti pa? Tanong ni Ling Mayer kay Hansen. Malinaw na nahihirapan siyang magkaroon ng lakas ng loob na humingi ng higit pa. Oo naman.
Kailangan mong tandaan ang lasa at amoy na ito. Pagkatapos ng lahat, sabi ni Hansen, hindi sigurado kung nagbibiro ba siya. Tinanggap ni Ling Mayer ang mas maraming jerky na ibinigay niya, at hindi niya sinayang ang oras sa pagkain ng dami na ibinigay. Napansin ni Hansen na gusto pa rin niya ng higit pa, kaya binigyan niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, naglabas siya ng maanghang na jerky. Sinabi niya sa kanya, maanghang ito, kaya ingatan mo ang iyong dila. Pero gusto ko rin ito ng sobra. Mas mabuti kung matutunan ko ang lasa na ito, kung gayon. Tama ka, subukan ko. Naging bihasa na si Ling Mayer sa pagbubukas ng pakete ng jerky, at sa sandaling magawa niya ito, nagsimula siyang labis na lumunin ito. Parang hindi siya nakakain ng ilang buwan. Tama iyan. Kumain. Kumain at mahulog ka sa aking bitag. Masanay ka sa mga paninda na si Papa Hansen lang ang makakapagbigay sa iyo, palihim na naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Naisip niyang siya ay isang sugar daddy. Matapos kumain ng maraming pakete ng jerky, at uminom ng ilang lata ng soda, sa wakas ay nagsimulang mapuno si Ling Mayer. Iniisip ni Hansen na napalambot na niya ang kanyang determinasyon at nakakuha ng maraming affinity points sa kanya, tinanong niya ang mga katanungan tungkol sa underground realm habang ninunguyan niya ang kanyang huling kagat. May ilang mga bagay na hindi niya masabi kay Hansen tungkol sa Dark Spirit, ngunit bukod doon, sinabi niya kay Hansen ang lahat ng alam niya. Nalaman ni Hansen na ang karamihan sa underground realm, na tinatawag na underworld ng mga naninirahan dito, ay pag-aari at kontrolado ng Dark Spirit Tribe. May ilang iba pang mga tribo rin, at ang ilan ay may mga gintong kanlungan. Masyadong mahina si Ling Mayer upang makakuha ng isang maayos para sa kanyang sarili, ngunit sinubukan pa rin niyang gawin ang kanyang makakaya para sa mga gustong sumama sa kanya. Bronze Geno Core lang din ang meron siya. Kaya kahit na siya at si Hansen ay naghahangad na pabagsakin ang isang gintong kanlungan, ito ay isang mahirap na gawain. Bilang ba kayo na isang adulto para sa Dark Spirit kung Bronze Geno Core lang ang meron kayo? Tanong ni Hansen sa kanya. Kahit na ang mga super na nilalang ay nagsisimula sa isang mahina na Geno Core at mababang fitness, at kailangan nilang dumaan sa parehong gawain tulad ng iba. Kailangan ni Ling Mayer na i-upgrade ang kanyang Geno Core kung talagang gusto niyang lumaki.